mag-film kami ngayon ng paborito naming kanta. Kasama ko si Maya. Hello! Heart. Beat. Let me know that. Baby, don't be scared of the things to do will roll away. You'll get by with a smile. You can win at everything you can try. Baby, you don't have to. Ano mo yun? Alin? Mga boses. Ano boses? Ano mo yun? Ha? Ano naman ba? At lang natin to. Sira na ata to. Alex, anong ginagawa mo dito? Ay, Mayor ka pala yan! Okay ka lang ba? Pinapamitan mo ng malala, oh. Hindi ko alam, pero these days, hindi na ako nakakatulog ng maayos dahil dun sa mga boses na naririnig ko. Teka, anong boses? Naalala mo ba nung nag-practice tayo? Diba sinabi ko sa'yo na may naririnig ako ng mga boses? May naririnig na naman ako kanina sa sulok ng hallway. Nababaliw na yata ako. Uy, huwag naman sana. Pero, no joke. May mga sabi-sabi daw doon noon sa hallway. May estudyante daw nagpapakita. Humihingi para ng tulong. Talaga? Oo. Alam mo ba kung sino? Kung anong pangalan ng estudyante? Hindi, pero ang sabi nila, babae raw. Kaya sa susunod, mag-ingat ka. Tara, baka malate ka pa sa klase mo. This will be your assignment. I'll see you next week. Class dismissed.
Si Maya to, huwag kang matakot. Alex! Yung dalawang bago ang bala sa'yo? Oo, ayaw niya talaga akong tigilan. At tama ka nga. Humihingi siya ng tulong sa akin. Nagpapakita siya? Oo, lumalapit siya habang nagbibilang ng 1 hanggang 6. Pero hindi ko pa rin nakita yung kanyang mukha. Tara na, umalis na tayo dito. Teka. Wala yung Helena. Isabel? Alex? Ilan na yung bilang na sinabi mo? Kung papalapit siya sa'yo, ano na? Okay. Alex, ilan yung letter ng ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isabel ang pangalan niya? Parang ganun na nga. May clue na tayo. Parang kailangan natin mag-imbestiga. Si Guzman ni Isabel. Died March 21, 2024. Isabel de Guzman. Ang sabi dito, sa hallway daw, malapit sa library siya huling nakita. Duguan at walang malay. Assumed death? Suicide? Bakit di yan binalita? Alam mo naman, may reputasyon silang pinuprotektahan. Alam kong binaon lang nila ito sa limot. Talaga ba, Tito? Oo, dito na tinatambak ang mga old files ng mga estudyante. Isabel de Guzman. Araw-araw na lang ba? Araw-araw na lang pang magbubulagan sa mapait na realidad na walang hangganan. Bumabangon upang mabuhay. Ngunit paunti-unti pa rin pinakabangon sa hukay. Lilipas din yan, sabi nila. Bakit? Sila ba ang ginagambala? Mga boses na ako lang ang nakakarinig. Hinain ko'y inyong pang dininig. Hangad ko lamang maramdaman ang inaasam na kaligayahan. Ngunit sadyang mapaglaro ang buhay dahil makakamtan ko lang to sa kabilang buhay. Maya, Isabel de Guzman? Alex, anong ginagawa mo dyan? Kanina ka pa namin hinahanap. Anong ginagawa mo dito? Teka. Asan si Maya? Kasama ko lang siya dito. Sinong mayang pinagsasabi mo? Tama nga sila. Hindi mo pa rin tanggap ang pagkawala niya. Halika na nga. Ito naming kanta, kasama ko si Maya. schizophrenia.
schizophrenia ay isang chronic at severe mental disorder na nakakaapekto sa pag-iisip, damdamin at ikinikilos ng isang tao. Kung saan, nagsisimula itong lumikha ng sariling realidad. Nagkakarinig sila ng mga boses, nakakakita ng mga bagay, gaya ng mga taong wala na, at mga pangyayaring hindi nangyari. Matinding dalamhati at stress ang isa sa mga nagiging dahilan nito, na sa halip na tuluyang tanggapin ang katotohanan ay gumagawa ang isip ng paraan upang maibsan ang nararamdaman sa pamamagitan ng halusinasyon at delusyon. Ang pinakamahirap sa schizophrenia ay hindi ang mga sintomas nito, kundi ang pagputol sa ilusyon. Dahil sa mundong iyon, ligtas sila. Sa mundong iyon, hindi sila nag-iisa. Matagal ko nang kinikimkim ang mga bulong sa aking isipan, mga takot, pangambang hindi ko maipaliwanag at mga alaala na ayokong marinig ng iba. Akala ko, kapag nanahimik ako, kusa rin titigil ang ingay na naririnig ko. Pero hindi pala. Habang pinipilit kong manahimik, mas lalong lumalakas ang sigaw ng takot na nararamdaman ko. Minsan, ako na rin ang bumubuo ng sarili kong mga multo, mga alaala ni Maya, at kabahan na baka ako lang ang nakakaramdam ng ganito. Pero ngayon, unti-unti kong nauunawaan na ang paghingi ng tulong, pagbukas ng loob, at pag-amin na hindi ko kaya mag-isa ay isang katapangan. Yun ang unang hakbang ng isang taong gustong mabuhay. Kahit sugatan, kahit wasak. Kaya sa gitna ng katahimikan, pinubulong ko na rin sa mundo. Tulungan mo ako. At sa unang pagkakataon, naniniwala akong naririnig din ninyo ako.